Pag-usapan natin ngayon yung akusasyon ng Pangulong Marcos Jr. na nagsisinungaling ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anong dahilan? Bakit siya paratangan na sinungaling ang dating presidente? Ito, pakinggan natin itong interview ng media. He's lying. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Anyway, tungkol ito sa pahayag ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahapon, yung pasabog ni Congressman Ukap na may nadiskubrihan sila na blank items doon sa BICAM report. Okay? Dito sila hindi nagkakaintindihan eh. Iba yung sinasabi, iba yung dokumento na sinasabi ni Pangulong Duterte na invalid yan, makukulong kayo yan. BICAM report yun. Ang subject matter doon, BICAM report. Ito namang statement ng Presidente, including the Executive Secretary, Lucas Bersamin, ang tinutukoy nila yung GAA. So, naunang nagpahayag si Secretary Bersamin na maliciously fake yung akusasyon ng kampo ni Pangulong Duterte na may mga blank items doon sa GAA. Kaya tinawag pa ng Executive Secretary na considered criminal. So, ang hamon ng Executive Secretary na tignan yung GAA sa webpage ng Department of Budget and Management. At nandun, makikita na walang blank items. Ito ngayon ang ipinapaliwanag ng Pangulo na nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hindi pwede na magkakaroon ka ng GAA na blank items. Okay, tama si Executive Secretary Bersamin, tama ang Pangulo na wala talagang blank items sa GAA. Ang problema, hindi nila narinig o hindi nila alam yung background. Bakit nakapagbitiw ng salita si PRRD na may blank items? Ito, ang lesson learned dito is huwag po tayong magsalita kung hindi nakukuha yung eksaktong detalye o eksaktong background ng pangyayari. In this case, hindi alam ng PCO, hindi alam ng Executive Secretary, ininforman nila ang Presidente, o ang Presidente nagsalita na he is lying. Medyo masama yun. Instead na ma-diffuse sana ang tension ng dalawang kampo, Marcos and Duterte, lalong lumalala. Dahil magkaiba sila ng perspective, magkaiba sila ng basihan. Ay, nako. So, sinong may kasalanan? Itong mga nag-a-advise kay E.S. Bersamin,
itong nag-a-advise sa Pangulo na siguro nagsumbong na, yes, ito, sinabi ni Pangulong Duterte, ano daw, may blank items daw sa GAA. Yun. So, anong blank items sa GAA? Hindi pwede yan. Kung tignan nila sa sa GAA, walang blank items. So ano ngayon, nakapagbitaw na ng salita, he's lying. Klaro naman na ang tinutukoy ni Congressman Ucab, tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte is yung BICAM report. Ipinakita yung dokumento kitang-kita. Nagkalat na sa social media. May blanco talaga. Kaya ang tanong doon sa pahayag ng Pangulong Duterte is paano na-fill upan yung mga blank items na ipinakita. Ako rin, nakita ko Kasi yung kopya ng mga pages na with blank yung amount from, mayroong amount from this amount to blank amount. Yun ang nakakapagtaka. Parang mag-fill in the blanks ka na lang. So, tinapos ng BICAM yung report nila na mayroong ganung blanco. Ito ang dapat sagutin ng BICAM ba o Malacanang. Paano na fill upan yung blank items? Or siguro ang sasagot dito yung BICAM, baka naman, devil's advocate ako, baka naman yung kopya ni Congressman Ucab, baka draft pa lang yun. Posibleng ganun Draft, so may mga blanco, yun ang nakuhang kopya ni Congressman Ucab. Dahil draft yun, mamaya finalize. Ngayon, ang maganda, ang BICAM magpakita ng original copy, yung BICAM report na sinabit nila sa Malacanang. Pag maipakita ng BICAM yung original copy na wala ngang blank, sabihin natin yon fake news. Nagsisinungaling si Congressman Ucab kung maipakita nila yung original copy ng BICAM report na walang blank. Papaano kung totoong may blank? Ano ngayon? So, ang question dyan is, sino ang nag-fill in the blanks kung totoo na may blank pages yung mga amount? Kasi pagdating na sa Office of the President, ni-review nung pinirmahan, wala nang blank items. Totoo yun. Kaya, hindi lang sila nagkakaintindihan, iba yung basihan nila. Ang basihan ng Malacanang, yung GAA. Ang basihan ng company PRRD is yung BICAM report. So, yun ang unang challenge ngayon. Ipakita nila yung BICAM report. Okay, may narinig akong pahayag ni Professor Cielo Magno. Para magkaalaman, hinamon niya ang BICAM na magpakita ng original report, yung BICAM report. Tapos, hinikayat din niya si Congressman Ucab na mag-file na lang ng kaso sa Supreme Court. Kasi kung totoo, sabi ni Professor Magno, in case totoo yung aligasyon na may mga blank spaces, blank items doon sa BICAM, ay talagang labag sa batas. Yun na nga, sabi ni PRRD na you will all go to jail. So sana, ito ng pinaka-fortune time, pinaka-the best, para ma-resolve ang issue. Ang kampo ni PRRD, si Congressman Ungab mismo, kung saan siya nakakuha, kung sino yung source niya, kung talagang totoo yun ang tunay na kopya yung ipinapakita, bring it to the Supreme Court. At bahala na ang Korte Suprema na mag-decide sa validity o invalidity, constitutionality or illegality. Salamat at ako, malaki pa rin ang tiwala ko sa Supreme Court na the final arbiter of the law.
So, again, magkaiba ang sinasabi ni A.S. Bersamin, Pangulong Marcos Jr., GAA, ang sinasabi nila na walang blank items, which is correct. Ang sinasabi ng kampo ni Pangulong Duterte, yung BICAM report, na merong ngang base sa pinakitang dokumento, merong blank spaces. Kaya, it's up for the BICAM now to show the original documents.